Hello mga kababayan, dito pala kami sa magulang ng aking among lalaki. Sarap mag-live dito guys, kaso bawal guys. Pasensya ka na Lolomits, lagi na mukha ko lang yung kabis. Katapos ko lang nagpugas guys. Katapos lang lahat nakapaghapunan. Maraming bisita dito guys. Dito po kami sa bahay ng magulang ng lalaki. Wala silang katulong dito kaya dinala ako ng aking amo dito. Wala akong alaga kaya walang kukulit dito sa aking video ngayon. Hindi na ako masyadong kapag hawak ng cellphone guys. Okay guys, grape juice with lemon. But sobrang lamig guys. Huwag niyong pansinin kasi nag-gloves ako kasi naglansa kasi ako kanina bago kami umalis. Kasi ilang araw na yung plansahin ko, lagi ko naiwan. Kasi punta na sa farm, punta sa garden, kaya lagi naiwanan yung plansahin. Pinaplansya ko kanina habang nag-make up yung mama ko. Nagplansya ko tapos papabasa siya na tubig guys. Mamamanhid yung kamay ko. Ang ganyan siya. Pag marami akong hugasin. Tapos galing ako sa plansya. Mananakit yung dito ko. Sobrang init yung plansya kasi dami yung pinaplansya ko kanina. Kasi 3 araw yun hindi na plansya. Ilang labahan na yung natupi ko lang kagabi. Yung ibang mga ibang damit natupi ko lang tapos naiwan na naman yung plansahin. Ngayon kanina ko pinaplansya habang nag-make up yung aking amo. So, nandito kami guys. Alam nyo guys, ang dami kong ulam dito sa harapan guys. Maraming mineral, marami dito guys. So, isang karton. Tapos coke. Tapos dito, hindi kasi pwedeng mag-juice tayo dito kasi may camera eh. Tapos may ulam dito marami guys. Sinong wala pang kain dyan, tapos may isang kaldero pang kanin at saka ulam pa din. Handa po ito ng aking amo kong lalaki gumastos. Tapos yung amo kong lalaki hindi nagpunta dito, kami lang. Nandun sila sa kabila. Dala yung alaga ko kaya hindi nyo nakikita. Nagkukulit dito ngayon. Tapos ko lang kami kong hugasin guys. Hindi pumunta dito yung mga katulong na ibang lahi, yung apat. Nandun sila sa farm. Nandito kasi kami yung likod dito ng bahay na to is yung dating bahay ng amo ko dati. Yung bahay na ibigay sana sa akin kung mag-asawa ako. Pero hindi ako pumayag na magpakasal, kaya hindi na pa sa akin. Binigay niya sa kanyang kapatid na lalaki. Ibigay niya sa akin kapag mag-asawa daw ako dito magpapakasal ako. Pero ayaw magpakasal, kaya hindi binigay. Sino naman daw kasama ko kapag ako lang. Nung guys, nung 2020, yung mga anak ko sana, maliit pa sana. Mga anak ko noong time na yun. 10 years old pa yung mga anak ko. Gusto ng aking amo, dalhin ko dito lahat, yung dalawa. Dito paaralin. Kaso lang, ang dami kong problema nung time na yun. Gusto ng aking amo, dalhin ko na lang dito. Sila na yung mag-process. Tapos wala namang magpa-process sa Pinas. Paano nga, sino yung maglakad ng papers? Wala kasi ako maasahan na mag-process ng papers sa Pinas.
Tapos yung anak kong time na yun is 8 pa yung 10 pa yung panganay ko. Tapos yung ano ko, yung bunso, parang 4 years old pa lang. Mm. Walang walang kasama ano, maglakad sa papers, kaya hindi sila nadala dito. Nung last year ata, nagtatanong na naman ulit yung anak kong panganay na akala niya pwede pa na dito siya mag-aaral ng college kasi mura lang dito, guys. Tapos gusto ng amo ko sana na dito yung teacher kasi yung amo ko. Pero elementary yung tinuturuan. Sa anak ko kasi secondary yung pinag-aralan niya. Nandito na sana yung mga anak ko. Hindi na sana kami uwi ng Pinas. Nung time na yun na sinabi ng aking amo, 2020 yun. Kasi pati amo ko dati, naiinis na din sa pamilya ko na palaging humihingi ng pera. Tapos yung mga pundar ko kasi binibinta ng kanilang ama na hindi napapaalam sa akin ng maayos, kaya yung nagdesisyon yung mag-asawa na dadalhin ko sana dito yung mga bata, sila yung maggastos, mag-process. Diyan kasi sana kami nakatira sa bahay na dati na bahay nila. Bigay sa akin yun. Kaso lang, gusto nilang ibigay sa akin, pero magpapakasal ako para may kasama daw. Pero ayaw ko magpakasal dito, guys. Ayaw ko magpakasal dito, guys. Yung iba nga, humahabol ng mga lalaki dito. Bakit daw ako hindi? Kasi yung mga katulong ng kanyang mga kapatid, nag-asawa dito. Bakit daw ako hindi? Ang tagal na daw dito. Ayaw ko kasi. Ayaw ko magpakasal. Bilyonaryo naman, pero iwan ko. Iba kasi sila dito, walang ligawan. Diretso lang masal, guys, kahit hindi kayo makakilala. Basta magustuhan ka ng mga magulang. Ganyan sila. Parang sa lumad din ba? Tulad ng mga lumad na parang anong tawag yan? Buya. Ganyan lang sila, buya. Yung hindi kayo magka-relasyon, kahit hindi kayo magkakilala, kahit hindi kayo nagmamahal, ipapakasal kayo. Basta kagustuhan nila. Sabi pa nga yun ng boss, bakit ayaw mo mapakasal dito? Yung iba nga, nagtatago-tago nga, buntis na nga, nanganak nga dito kasi gusto nila. Tapos ikaw ayaw mo, pinapayagan kita magpakasal. Ayaw ko. Bahala na si Batman. Ang lamig. Ang sarap ng guys. Ang sarap ng ang daming pagkain dito sa harapan ko, guys. Hindi ka magugutom kapag ganito. Ako, magutom ako kapag maraming trabaho, tapos hindi ako pumapansin ng mga pagkain, guys. Basta matapos ko lang yung trabaho ko, okay na. Panit ng ulo, guys. Sarap.
Daming tao dito. Nandun sa sala. Kinain ko yun. Ang daming ice nito. Parang nasa bar lang. Lamig. Bukbang. Tapos may coke ni Tatay Digong. Yung karne dito guys, pangluto karne dito. Nilalagyan nila ng pansit. Kain po. Oops. Tayo nga guys. Tayo nga ng kambing. Kambing ito. Lamig. Sobrang lamig guys. Ang bilis ko mabusog. Kunti lang yung pagkain. Tapos busog na ako. Sabi ng kapatid ni Busi, bakit kunti lang yung kinakain mo, ang daming pagkain. Sama mo yan, siya yung gumastos. E paano yung tiyan ko? Hindi naman kumain na marami. Alam niyo guys, kung bakit ako hindi pumayat. Kahit hindi ako kumakain ng kanin araw-araw. Lagi ako uminom ng tubig. Kaubos ako ng 20 pieces ng ganito sa isang araw. 20 pieces. Mahigit. Lalo lang kapag init. Umabot pa ng 30 pieces yung isang araw, maubos ko.
Bye.